Noong December 9, 2025 ng umaga, ang mga tao sa baybayin sa Cabusao, Camarines Sur ay nagulantang sa kanilang nakita. Isang walang buhay na katawan ang natagpuan malapit sa dalampasigan ng nasabing lugar. Ang mga kapulisan ay dumating upang mag-imbestiga sa crime scene at kalaunan ay tinukoy na ang pagkakakilanlan sa bangkay. Sa pamamagitan ng damit, singsing at pustiso ay kinilala umano ang biktima bilang si Marfe Hofancia. Ngunit upang matiyak ang totoong pagkakakilanlan sa bangkay, ang mga investigador ay kasalukuyang isinailalim ito sa DNA testing para sa tiyak at opisyal na pagkakakilanlan dito. Ngunit si Marfe ay hindi isang bangkay lamang dahil si Marfe Hofancia ay di umano ang hinahanap na salarin sa pagpatay sa dalawang magkapatid na sina Claudette Jane at Kiela May de Vinagracia. 2 araw na ang nakakaraan. Bilang pagrespeto sa pamilya at namayapa, ay hindi tayo magpapakita ng kahit anong larawan ng crime scene. Hindi din tayo maglalagay ng mga video o audio na magpapakita ng mga madugong eksena. Dahil ang episode na ito ay para lang sa awareness ng lahat. Noong December 7, 2025, alas 6 ng umaga, ang mga pulis sa Naga City ay nakatanggap ng isang tawag tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Agarang pumunta ang mga kapulisan kasama ang SOCO operative upang tingnan ang crime scene. Pagdating ng mga investigador sa lugar ay nadatnan nila ang karumaldumal na eksena. Isang babae ang nakadapa, wala ng buhay. Tadtad ito ng hiwa sa katawan, putol ng isang braso, at ang babae ay naliligo sa sarili nitong mga dugo. Ang buong eksena ay nakakapanlumo dahil ang sinapit ng biktima ay sobrang torture at sobrang paghihirap. Kalaunan ay nakilala ang biktima na ang 27 years old na si Claudette Jane de Vinagracia, isang trabahador sa SM Naga sa kalapit lamang na lugar. Ang babae ay mayroong ka-live-in partner na si Marte Hofancia. Ang magpartner kasama ang isa pang kapatid na babae ni Claudette ay nangungupahan sa malapit lang na lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng natagpuang babae. Ang katawan ni Claudette ay agad na dinala upang isailalim sa post-mortem examination. Ngunit ang mga kapulisan ay nagtaka sapagkat kahit isa man lamang sa kamag-anak ng biktima ay wala man lang pumunta, gayong lumalabas sa kanilang investigasyon na nasa iisang bahay lang sila ng partner niya at kapatid. Kalaunan, ang mga investigador ay nagtungo sa inuupahang bahay ng biktima upang magsagawa ng malawakang investigasyon. Ngunit wala na isa sa kanila ang makapaghanda sa kanilang masasaksihan. Pagdating ng mga pulis sa bahay na inuupahan ng babae, ay tumawag at kumatok ang mga ito. Ngunit wala silang makuhang tugon mula sa loob. Kaya nagdesisyon na ang mga kapulisan parusahan ng pasukin ang loob ng bahay. Sa loob ay kapansin-pansin ang mga nagkalat na mga gamit, ngunit walang ni isang tao. Hanggang sa ang isang investigador ay pinasok ang isang kwarto at doon ay natagpuan nila ang isa pang walang buhay na katawan ng isang babae, nakabalot sa isang bedsheet at tinalian ng wire. Ang bangkay ay kinilalang si Clea Jane de Vinagracia, ang kapatid ng isa sa bangkay na natagpuan. Tulad ng kanyang kapatid, si Clea ay mayroon ding mga malalaking hiwa sa katawan na kalaunan ay naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Si Clea ay isang mag-aaral ng Central Bicol State University na kumukuha ng kursong agriculture. Ang dalaga ay nasa ika-4 ng taon sa kolehiyo at kaunting tulak na lang sana ay makakapagtapos na ito sa kanyang kurso. Silang magkapatid ay orihinal na nakatira sa Barangay Cotmo, Camarines Sur. Ngunit noong nakakuha ng trabaho sa SM Naga ang kanyang ate Claudine, ay umupa ito ng bahay malapit sa pinagtrabahuan kasama ang ka-live-in partner nito. At para makaiwas sa malaking gastos sa pamasahe at mahabang biyahe, ay nagdesisyon sila na doon na din titira sa inuupahang bahay si Clea kasama ang kanyang ate at ang ka-live-in partner nito sa Green Acre, St. James, Concepcion, Pequeña. Sa patuloy na pag-iimbestiga, ang mga investigador ay nakarecover ng 2 kutsilyo na may mga mantsa pa ng dugo.
kung saan pinaghihinalaang ginamit sa pagpatay sa magkapatid. Sa lahat ng pangyayaring ito ay marahil itatanong mo rin ang katanungan sa isip ko. Nasaan na ang ka-live-in partner ni Claudette na si Murphy Hofancia? Ang dalawang magkapatid ay natagpuan ng wala ng buhay, ngunit ang isa sa mga nakatira sa kanilang inuupahang bahay ay hindi pa nagpapakita. Ang mga investigador ay nagsimulang mangalap ng karagdagang ebidensya at ang mga CCTV footages sa lugar ay masusi nilang inimbestigahan sa pagbabakasakali na may makuha silang lead o kahit anong impormasyon na makakapagbigay linaw kung ano talaga ang nangyari bago namatay ang magkapatid. Ngunit ang mga footage na kanilang nakuha ay walang maibibigay na sagot maliban lang sa isa. Kahit pa hindi nakuhanan ang mga mukha ng biktima, ay sobrang linaw sa audio ang pagsigaw ni Claudette. Malakas at puno ng takot ang boses. Ang boses na yon ay paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang ka-live-in partner na si Murphy. Dahil sa mga circumstantial na mga ebidensya, ang mga pulis ay itinuring na suspect ang ka-live-in partner ni Claudette na si Murphy Hofancia. At dahil doon ay kaagad na inuutos ang malawakang full-scale manhunt sa suspect na bigla na lamang naging missing sa lugar pagkatapos ng sunod-sunod na pagdiskubre sa mga walang buhay na katawan ng magkapatid. Naiulat din na ang isa pang kapatid ng mga biktima ay nakaranas din ng pang-aabuso galing sa suspect. Ayon pa sa mga pulis, ang tinitingnan nilang motibo sa krimen ay crime of passion. Ayon sa teorya ng mga ito, malaki ang posibilidad na ang unang pinatay ng suspect ang nakababatang kapatid na si Clea bago nito sinundo sa trabaho ang kinakasama. Ngunit dahil sa takot na madiscover ni Claudette ang pagpatay niya kay Clea, ay tinapos na rin niya ang ate nito. Ilang araw matapos ang pagpatay, isang mensahe ang lumabas sa social media. Ang mensahe ay galing kay Murphy na naka-address sa nakakatandang kapatid nito. Doon ay nakalagay ang paghingi ng tawad ni Murphy sa nakakatandang kapatid. Nakalagay din ang pag-amin nito sa pagpatay sa magkapatid at paghabilin nito sa kanyang mga anak sa kanyang pamilya. Nakasaad din sa mensahe na nagawa niya lamang ang krimen dahil sa stress at depresyon. Dagdag pa nito na pag nabasa na nila ang mensahe ay maaaring wala na siya. At totoo nga sa kanyang sinabi, at noong December 9 ay natagpuang wala ng buhay ang di umano'y katawan ni Murphy sa dalampasigan ng baybayin ng Cabusao, Camarines Sur. Ang katawan ay nasa decomposition stage na kung kaya't ang mga pulis ay nahirapan kilalanin ang bangkay. Ang ama ni Murphy ay pumunta upang kilalanin ang bangkay at positibo nitong inamin na ang pustiso, ang mga damit na suot at ang wedding ring nito ay pagmamahari niyang anak niyang si Murphy. Ang mga pulis ay nagsasagawa ng DNA testing sa bangkay upang formal at opisyal na mapangalanan ang bangkay. Ang magkapatid na Claudette at Clea ay iniuwi sa kanilang bayan at kasalukuyang nakagalagak sa Zone 5 San Fernando Church sa kanilang lugar. Ang pamilya ng suspect ay taos-pusong humingi ng tawad sa pamilya ng biktima dahil sa karamaldumal na pagpatay nito sa magkapatid. Lalong-lalo na ang ama nito na gustong-gusto sanang pumunta sa burol ngunit nag-aalinlangan dahil sa galit ng pamilya ng mga biktima at mga tao. Ang storya ng magkapatid na Divina Gracia ay nakakapanlumo. Dalawang mapagmahal na kapatid ang nawala dahil sa taong puno ng puot at galit. Naway magsilbi itong aral at awareness na piliin mabuti ang mga taong makakasama natin sa habang buhay. Hanggang dito na lang ang aking paglalahad at maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang matitinding episode na ating gagawin. Huwag niyo din pong kalimutan mag-iwan ng komento at mga suggestions sa ating comment section. Mag-ingat tayong lahat.